Isang maganda at payapang araw po sa inyong lahat, mga kapwa ko pusong nagmamahal. Ako po si Elsa at maligayang pagbabalik sa ating tahanan, ang tinig ng pag-ibig. Minsan, ang pinakamatamis ng ngiti ang nagtatago ng pinakamasaklap na luha. Paano kung ang mismong pag-ibig na inaakala mong bubuo sa'yo, ang siya palang unti-unting dudurog sa pagkatao mo? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Aurelia, isang kwentong magpapatunay na ang tiwala, kapag nasira, ay parang salaming hindi na maibabalik pa. Perfect! Bulong ni Aurelia sa sarili habang pinagmamasdan ang kanyang refleksyon sa salamin. The wedding dress was simple, elegant, at bumagay na bumagay sa kanya. Hinaplos niya ang malambot na tela, ang pinongborda sa laylayan nito. Sa wakas, ilang tulog na lang at ikakasal na siya sa lalaking pinakamamahal niya. Bagay na bagay sa iyo, Hija, sabi ni Aling Nena, ang matandang kasambahay na halos nagpalaki na sa kanya. Nakangiti ito mula sa gilid ng kwarto at may namumuong luha sa mga mata nito. Tiyak na masaya ang mami mo kung nakikita ka niya ngayon. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa labi ni Aurelia. Salamat po, Manang. Gusto niyang ibahagi ang sandaling ito kay Sebastian. Gusto niyang makita ang reaksyon nito. Kahit pa sabihing malas na makita ng groom ang bestida bago ang kasal, hindi niya mapigilan ang sarili. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid, maingat na inaalalayan ang laylayan ng kanyang damit. Sebastian? Mahal? Tawag niya. Ang boses ay puno ng pananabik. Walang sagot. Naglakad siya patungo sa study room ng kanyang ama, kung saan madalas tumambay si Sebastian para magtrabaho. Bahagyang nakaawang ang pinto. Mula sa siwang, narinig niya ang mga boses. Boses ni Sebastian at ng kanyang tita Isabela, ang kanyang madrasta. Huminto siya. Ayaw sanang umistorbo. Ngunit ang narinig niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Kailangan nating maibenta ang lupa sa Batangas, Sebastian, agad-agad. Malamig at mariin ang boses ni Isabela. Walang bahid ng pag-aalala na karaniwan niyang naririnig. Pero Tita Isabela, yun ang alaala ng mami niya, sagot ni Sebastian, may pag-aalinlangan sa boses. Sentiments won't pay our debts, Sebastian. Maging practical ka. Kapag naikasal na kayo, mas madali na ang lahat. Pirma lang niya ang kailangan. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Aurelia. Ang lupa sa Batangas? Ang paboritong lugar ng kanyang ina? Utang? Anong utang? Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang damit pangkasal na kanina lang ay nagbibigay sa kanya ng saya. Ngayon ay parang pabigat sa kanyang katawan. Hindi na niya napigilan ang sarili. Tinulak niya ang pinto. Anong ibig sabihin niyo? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Napalingon sina Sebastian at Isabela. Baka sa kanilang mga mukha ang pagkagulat. Agad itong napalitan ng mga ngiti. Mga ngiting pilit at hindi umabot sa kanilang mga mata. Aurelia, anak, you're not supposed to be here. Malambing na sabi ni Isabela. Lumapit ito sa kanya. It was supposed to be a surprise. Surprise? Ulit ni Aurelia. Ang pagtataka ay napalitan ng sakit. Ang pagbenta sa lupa ni Mama, isang sorpresa? Mahal. Lumapit si Sebastian, hinawakan ang kanyang mga kamay. Malamig ang mga ito. Listen to me. It's an investment. Para sa future natin. For our family. Ayaw ka lang naming i-stress sa mga detalye. Pinakatitigan ni Aurelia ang lalaking pakakasalan niya. Ang mga matang iyon na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngayon ay may kung anong itinatago. Hinawakan niya ang kwintas sa kanyang leeg, ang huling regalo ng kanyang ina. Tila doon siya humuhugot ng lakas. Bakit kailangang ilihim? Bakit tungkol sa utang? Pamilya tayo, di ba? Dapat walang lihiman.
Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Isabela. Anak, you misunderstood. Walang utang. It's a business term. We need capital for a new venture. Para sa inyo rin ito ni Sebastian. Ang boses ni Isabela ay puno ng pag-unawa na parabang si Aurelia ang nagkakamali ng pag-iisip. Niyakap siya ni Sebastian mula sa likod. Isinubsob nito ang mukha sa kanyang balikat. Huwag mo na isipin yon, mahal. Ako ang bahala sa lahat. Ang kailangan mo lang gawin ay maging pinakamagandang bride sa buong mundo. Tumango si Aurelia, pero ang isip niya ay naguguluhan. Ang puso niya ay nagsasabing may mali. May napakaling mali. Pero ang mga salita nila, ang mga yakap, pilit siyang pinakakalma. Humarap si Sebastian sa kanya, hinawakan ang kanyang mukha, at pinakatitigan siya. Trust me, mahal. Bulong nito. Para sa atin to. Ngumiti si Sebastian, ngunit sa likod ng ngiting iyon, sa mga mata ng lalaking minamahal niya, may nakita si Aurelia na isang bagay na ngayon niya lang napansin. Isang nakakakilabot na lamig. Trust me. Ang dalawang salitang yon ni Sebastian ay umalingaw-ngaw sa isip ni Aurelia habang nakahiga siya sa kanyang kama. Madaling araw na, pero dilat na dilat pa rin ang kanyang mga mata. Sa tabi niya, ang wedding dress ay nakasabit. Parang isang multo ng kaligayahang nang ngayon ay pinagdududahan na niya. Paano niya pagkakatiwalaan ang isang sikreto? Paano niya paniniwalaan ang isang ngiting may kasamang lamig sa mga mata? Bumangon siya. Hindi niya kayang manatili sa kwarto. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niya ng alaala ng kanyang ina. Dinala siya ng kanyang mga paa sa dating silid ng kanyang ina. Matagal na itong hindi nabubuksan. Simula nang pumanaw ito at dumating si Isabela sa buhay nila ng kanyang ama, ang kwartong ito ay naging isang bawal na lugar. Palaging sinasabi ni Isabela na mas makabubuting isara na ang pinto ng nakaraan. Para daw makamove on. Ngayon, naintindihan ni Aurelia. Hindi para sa kanya ang payong yon. Para iyon sa sarili ni Isabela. Maalikabok ang loob ng silid. Ang mga muebles ay nababalutan ng puting tela. Pero ang amoy pa rin ng kanyang ina. Isang pamilyar na pabango ng sampagita at lumang papel. Dito, pakiramdam niya ay ligtas siya. Sinimulan niyang ayusin ang ilang mga gamit sa aparador. Mga lumang libro, mga album ng litrato. Habang nag-aayos, may nahulog mula sa pinakatuktok ng cabinet. Isang maliit, kahoy na kahon. Kumabog ang kanyang dibdib. Kilalang-kilala niya ang kahon na yon. Ang music box ng kanyang ina. Ang paborito nitong gamit. Noon, palagi niya itong pinapatugtog para sa kanya hanggang sa siya'y makatulog. Ang sabi sa kanya ni Isabela, nawala raw ito noong bagyong Ondoy. Nadala daw ng baha. Isa pa palang kasinungalingan. Pinulot ni Aurelia ang kahon. Kahoy na luma, may mga ukit na bulaklak. Hinaplos niya ang takip nito. Dama niya ang bawat gasgas, ang bawat uka. Tila ba may sariling kwento ang mga ito. Sinubukan niyang buksan, ngunit ayaw. Tila may kalawang na ang bisagra o baka naman may sikretong mekanismo para mabuksan ito na nalimutan na niya. Inalog niya ito ng bahagya. May narinig siyang mahinang kalansing sa loob. Hindi lang ito isang simpleng music box. May laman ito. Pinilit niya itong muli, ngunit bigo siya. Isinandal niya ang kahon sa kanyang dibdib. Niyakap ito ng mahigpit. Pakiramdam niya, hawak niya ang isang piraso ng katotohanang matagal nang itinago sa kanya. Bakit kailangang itago ito? Ano ang nasa loob nito na kinatatakutan ni Isabela? Inilapit ni Aurelia ang kahon sa kanyang tainga. Ipinikit ang mga mata. Sinubukan niyang alalahanin ang himig na dating nagpapatulog sa kanya. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa gitna ng pagkalito ng kanyang puso, tila naririnig niya ang isang napakahinang bulong. Isang tinig mula sa nakaraan. Ang tinig ng kanyang ina. Nakatayo lang siya roon, yakap ang kahon,
nang biglang bumukas ang pinto. Napatalon siya sa gulat. Nakatayo roon si Isabela, nakasuot ng sutlang roba. Nakakunot ang noo nito at ang mga mata ay nanlilisik. Bumagsak ang tingin nito mula sa mukha ni Aurelia, pababa sa kahoy na kahon na yakap-yakap niya. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagkukunwari sa mukha ni Isabela. Ang malambing na tita, ang maunawaing madrasta, ay naglaho. Ang pumalit ay isang babaeng may malamig at mapanuring mga mata. Saan mo nakuha yan, Aurelia? Ang boses niya ay matalim, parang yelo. Napahigpit ang hawak ni Aurelia sa kahon. Tila ba ito ang tanging pumuprotekta sa kanya? Pilit niyang pinakalma ang sarili. Nag-aayos lang po ako ng mga gamit ni Mama. Nahulog lang po ito mula sa ibabaw ng aparador. Isang palusot na umaasa siyang papaniwalaan nito. Lumakad si Isabela papalapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Akin na yan, utos nito. Inilahad ang kamay. Itatago ko na ulit. Baka mawala mo pa. Umiling si Aurelia. Umatras ng isang hakbang. Hindi po. Sa akin po ito, pamana ni Mama. Ito ang unang pagkakataon na sinuway niya ng direkta ang kanyang madrasta. Naramdaman niya ang panginginig sa kanyang mga tuhod. Ngunit hindi niya binitawan ang kahon. Nakita ni Aurelia ang pagkainis na dumaan sa mga mata ni Isabela bago ito muling napalitan ng isang pilit na ngiti. Biglang nagbago ang tono nito. Naging malambing na muli. Ngunit may bahid ang panganib. Hija, ano ka ba? Siyempre sa'yo yan, sabi ni Isabela. Ang ibig kong sabihin, itatago ko sa mas safe na lugar. Napaka-sentimental value niyan. Ayokong may mangyari dyan bago ang kasal mo. You know, para iwas disgrasya. Pero hindi na nalinlang si Aurelia. Nakita na niya ang tunay na anyo sa likod ng maskara. Kaya ko na po ito, tita. Iingatan ko po. Mahigpit pa rin ang hawak niya sa kahon. Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Nagtitigan sila. Isang labanan ng titig na puno ng mga salitang hindi masabi. Sa huli, si Isabela ang unang sumuko. Isang pekeng ng ngiti ang muling gumuhit sa labi nito. Sige, kung yan ang gusto mo, basta't ingatan mo, sabi nito. Magpahinga ka na, Aurelia. You look pale. Masyado ka nang nag-iisip. Tumalikod si Isabela at lumabas ng silid. Isinara ang pinto ng marahan. Ngunit para kay Aurelia, ang marahang pagsara na yon ay kasing lakas ng isang kulog. Naiwan siyang mag-isa sa katahimikan, nanginginig, yakap ang kahon. Ang kasinungalingan tungkol sa baha. Ang biglaang pagbabago ng ugali ni Isabela. Ang pagnanais nitong makuha ang kahon. Hindi na ito simpleng pagdududa. Sigurado na siya. May itinatago si Isabela at ang sagot ay nasa loob ng kahon na ito at gagawin niya ang lahat para mabuksan ito. Hindi na bumalik sa kanyang silid si Aurelia. Dala-dala ang kahon ng alaala. Nagkulong siya sa banyo. Siniguradong nakalak ang pinto. Ito ang tanging lugar sa bahay kung saan nararamdaman niyang mayroon siyang kahit kaunting privacy. Inilapag niya ang kahon sa ibabaw ng lababo. Kailangan niya itong mabuksan. Ngayon na, yon. Sinubukan niyang muli ang lahat ng paraan. Kumuha siya ng hairpin para sundutin ang siwang. Sinubukan niyang gamitan ng maliit na nail file. Bawat pagkabigo ay nagpapataas ng kanyang kaba at determinasyon. Habang hinahaplos ang gilid ng kahon, may naramdaman siyang kakaiba. Isang maliit na uka na halos hindi kapansin-pansin, nakatago sa ilalim ng isa sa mga inukit na bulaklak. Ginamit niya ang kanyang kuko para diinan ito. Isang mahinang click ang kanyang narinig. Bumukas ang takip. Nanginginig ang mga kamay niya habang dahan-dahan niyang itinataas ang takip. Sa loob, naroon pa rin ang maliit na umiikot na balerina at ang mekanismo ng musika. Ngunit sa ilalim nito, may napansin siyang kakaiba. Isang manipis na linya, isang false bottom. Ginamit niya ang dulo ng nail file para maingat na iangat ang sahig na gawa sa pulang pelus. At sa ilalim nito, naroon ang sikreto.
Hindi alahas, hindi sulat. Isang maliit metal na bagay. Isang luma at manipis na microcassette recorder. Kinuha niya ito. Ang lamig ng metal ay tila gumapang sa kanyang balat. May isang maliit na tape sa loob. Nanginginig ang kanyang daliri habang hinahanap ang play button. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Pinindot niya ito. Sa una, puro static. Isang mahinang hiss na nagpatindig sa kanyang mga balahibo. At pagkatapos, isang tinig. Isang tinig na kay tagal na niyang hindi naririnig, pero hinding-hindi niya malilimutan. Ang boses ng kanyang ina. Mahina, puno ng takot, halos pabulong. Anak, Aurelia, kung naririnig mo to, ibig sabihin may nangyari na sakin. Napasinghap si Aurelia, tinakpan ng bibig para pigilan ang isang hikbi. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Napakalakas, na para bang gusto nitong kumawala. Nagpatuloy ang boses mula sa recorder, basag at puno ng pagmamadali. Matagal ko nang napapansin, Isabela, may ginagawa siyang hindi tama sa kumpanya. Maliliit na halaga sa simula, pero palaki ng palaki. Kinompronta ko siya, pero tinawanan niya lang ako. Sinabi niyang nagkakamali lang ako ng tingin. Isang paghinto. Isang nanginginig na paghinga. Pero hindi ako nagkakamali. Nakita ko ang mga papeles. Naglilipat siya ng pera sa mga account na hindi ko kilala. At si Sebastian, ang pamangkin niya, kasabwat niya. Siya ang ginagamit ni Isabela o Aurelia. Anak, ang bait-bait mo. Masyado kang nagtitiwala. Patawarin mo si Mama. Hindi kita naprotektahan. Doon na bumuhos ang mga luha ni Aurelia. Tahimik na agos sa kanyang mga pisngi. Ang bawat salita ay parang isang punyal na sumasaksak ng paulit-ulit sa kanyang puso. Si Sebastian, hindi lang pala niya alam. Kasabwat siya. Mula pa sa simula. Ang kanilang pag-iibigan. Isang kasinungalingan. Sinubukan kong kausapin ang papa mo, pero hindi siya naniwala. Nabighani siya kay Isabela. Sinabi kong itatago ko ang ebidensya. Itong recorder, dito sa music box mo, ang tanging bagay na alam kong hindi nila gagalawin. Ang tanging bagay na sayo lang. Biglang may narinig na malakas na kalabog sa tape na sinundan ng nababasag na tunog ng salamin. Sino yan? Anong ginagawa mo rito? Sigaw ng kanyang ina sa recording. May isa pang boses, malabo, pero pamilyar. Isang boses ng babae. Oras na para magpahinga, Elena. At pagkatapos, isang nakabibinging katahimikan. Natapos ang tape. Binitawan ni Aurelia ang recorder. Bumagsak ito sa sahig ng banyo, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging naririnig niya ay ang pagtibok ng sarili niyang puso at ang mga huling salita sa tape. Ang aksidente ng kanyang ina. Ang pagkahulog nito sa hagdanan. Hindi iyon aksidente. Napasandal siya sa malamig na pader, ang mga tuhod ay nanghihina. Pakiramdam niya ay umiikot ang buong paligid. Ang sakit. Ang bigat. Napakahirap huminga. Inilagay niya ang kamay sa kanyang tiyan, naghahanap ng kahit anong mapagkukunan ng lakas, ng kahit anong katotohanan sa mundong biglang gumuho. At sa sandaling iyon, isang mas matinding katotohanan ang sumampal sa kanya. Ang huli nilang pagsasama ni Sebastian. Ang kanyang pagkahilo nitong mga nakaraang araw. Ang kanyang delayed na regla. Nanginginig, binuksan niya ang cabinet sa ilalim ng lababo at kinuha ang isang kahon na matagal na niyang itinago doon. Isang pregnancy test kit. Pumasok siya sa cubicle. Ilang sandali lang, lumabas siya, hawak ang puting stick. Dahan-dahan, lumitaw ang mga linya. Hindi lang isa, dalawang pulang guhit. Positibo, nabitawan niya ang test kit. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang masayang bride-to-be. Ang mga mata nito ay puno ng takot, ng sakit, ng galit.
At sa ilalim ng lahat ng iyon, isang bagong damdamin ang nagsisimulang sumibol. Isang damdaming mas matindi pa sa kanyang pagdadalamhati. Isang nag-aapoy na pagnanais na maningil. Dalawang guhit, dalawang katotohanan. Ang una, ang pamilyang inaakala niyang bubuo sa kanya ay ang siya palang sisira sa kanya. Ang pagmamahal na kanyang iningatan ay isang napakalaking panlilinlang. Ang pangalawa, sa sinapupunan niya may nabubuong buhay. Isang buhay na bunga ng kasinungalingang yon. Ang dugo ng mga taong pumatay sa kanyang ina ay nananalaytay din sa dugong dumadaloy sa kanyang sinapupunan. Napasuka si Aurelia sa inidoro, hindi dahil sa morning sickness, kundi sa matinding pandidiri. Diring-diri siya sa sarili. Diring-diri siya sa sitwasyon. Paano niya nagawang maging ganito kabulag? Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang boses ng kanyang ina. Ang tunog ng nababasag na salamin, ang malamig na tinig ni Isabela. At kasabay nito, ang mga halik ni Sebastian, ang mga yakap, ang mga pangakong binitiwan niya. Lahat ng iyon ay lason. Lumabas siya ng banyo. Ang mukha ay putlang-putla. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang makalayo sa bahay na ito na naging isang kulungan. Ngunit saan siya pupunta? Sino ang lalapitan niya? Bigla, pumasok sa isip niya ang isang pangalan. Isang mukha. Ang tanging tao na hindi kailanman humingi ng kahit ano mula sa kanya. Ang tanging tao na palaging nariyan sa gilid. Tahimik na nagmamasid, handang sumalo. Mateo. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang numero nito. Sa ikatlong ring sumagot ito. Hello, Aurelia? Napatawag ka? Okay ka lang? Ang boses ni Mateo sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Kahit hating gabi na. Sinubukan ni Aurelia na magsalita, pero isang hikbilang ang lumabas sa kanyang lalamunan. Hindi niya mapigilan. Ang lahat ng sakit, galit at takot ay bumuhos sa isang iglap. Hey, hey! Shh! Anong nangyayari? Tanong ni Mateo. Ang boses ay mas malumanay na ngayon. Mateo! Bulong ni Aurelia sa pagitan ng mga hikbi. Tutulungan mo ko. Parang awa mo na. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Hindi. Wag dito. Magkita tayo. Sabi niya. Pilit na pinatatag ang boses. Sa dati. Sa park. In 10 minutes. Mag-iingat ka, Aurelia. Papunta na ako. Ibinaba niya ang tawag. Kailangan niyang makaalis nang hindi napapansin. Naglakad siya patungo sa kanyang kwarto para kumuha ng jacket. Pagdaan niya sa silid ng kanyang ama, bahagyang nakaawang ang pinto. Sumilip siya. Doon, nakahiga ang kanyang ama. Mahimbing na natutulog o baka naman nasa isang mundong siya lang ang nakakaalam. Ang dating malakas na haligi ng kanilang pamilya, ngayon ay isang anino na lang ng kanyang dating sarili. Nilapitan ni Aurelia ang kanyang ama. Hinawakan niya ang kamay nito, payat at malamig. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumulo sa kamay ng matanda. Pangako, Itay, bulong niya sa natutulog na ama. Hindi ko sila hahayaang magtagumpay. Babawiin ko ang lahat ng kinuha nila sa atin. Para sa'yo, para kay mama, at para... Napahawak siya sa kanyang tiyan. Para sa apo ninyo. Hinalikan niya ang noo ng kanyang ama at maingat na lumabas ng silid. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Bawat hakbang ay pinakikiramdaman. Walang ingay, walang ilaw. Ang buong bahay ay natutulog sa gitna ng kadiliman at mga lihim nito. Nakarating siya sa front door. Hinawakan niya ang seradura. Dahan-dahang pinihit para hindi gumawa ng ingay. Isang hakbang na lang at malaya na siya, kahit pansamantala. Huminga siya ng malalim at binuksan ang pinto. Ngunit hindi ang madilim na gabi ang sumalubong sa kanya. Isang anino, isang bulto ng tao na nakatayo mismo sa labas ng kanyang pintuan. Biglang bumukas ang ilaw sa portiko. Nakatayo roon si Sebastian.
May daladalang isang maliit na paper bag mula sa isang 24-hour convenience store. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho nang makita ang itsura ni Aurelia. Ang namumutlang mukha, ang namumugtong mga mata, ang suot na jacket. "Saan ka pupunta, mahal?" Tanong ni Sebastian. Ang boses ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nagbabaga. Gabi na. Ang hangin sa pagitan nila ni Sebastian ay biglang bumigat. Ang nangiti sa mukha nito ay nawala, napalitan ng isang mapanuring titig na tumatagos hanggang sa kaluluwa ni Aurelia. Para siyang isang hayop na nasukol ng mga ngaso. "Mahal?" Ulit ni Sebastian, lumapit ng isang hakbang. "May problema ba? Bakit gising ka pa?" Kinailangan ni Aurelia na mag-isip ng mabilis. Ang utak niya ay tumatakbo, naghahanap ng kahit anong palusot na kapani-paniwala. Hindi niya pwedeng ipahalata na may alam na siya. Delikado. Pilit siyang ngumiti. Isang nangiting alam niyang mukhang basura. "Nag-crave lang ako. Gusto ko sanang bumili ng manggang hilaw." Ang unang pumasok sa isip niya. Tinaas ni Sebastian ang paper bag na hawak niya. "Nagkataon naman pala," sabi nito. Isang anino ng dating malambing na ngiti ang bumalik sa kanyang mga labi. "Binilhan kita ng paborito mong ice cream." Pumasok si Sebastian sa loob ng bahay at isinara ang pinto. Bawat tunog ng paglock ng seradura ay parang tunog ng rehas na ikinakandado. "Halika, kumain muna tayo," sabi nito. Inakbayan siya at iginiya patungo sa kusina. Ang pag-akbay na dati nagbibigay sa kanya ng seguridad, ngayon ay parang isang tanikala. Habang inilalabas ni Sebastian ang ice cream, nag-vibrate ang telepono ni Aurelia sa kanyang bulsa. Isang text message mula kay Mateo. "Nasaan ka na? Okay ka lang ba?" Hindi siya makapag-reply. Nakamasid si Sebastian sa bawat kilos niya. "Kumain ka, mahal." "Baka gutom lang yan," sabi ni Sebastian. Iniabot sa kanya ang isang mangkok ng ice cream. Kumuha si Aurelia ng isang kutsara. Ang matamis na lasa ng paborito niyang pagkain ay parang lason sa kanyang panlasa. Pilit niyang nilunok. Kailangan niyang magpanggap. Kailangan niyang maging normal hanggang sa makahanap siya ng tiyempo. "Pasensya ka na, mahal. Masyado lang siguro akong stressed sa kasal," sabi niya. Sinubukang ibalik ang usapan sa isang ligtas na paksa. Tumango si Sebastian, umupo sa tapat niya. "Naiintindihan ko, pero huwag kang mag-alala. After the wedding, aalis tayo. Magbabakasyon tayo kahit saan mo gusto. Tayong dalawa lang. At ang pera ng pamilya ko, gusto sanang isigaw ni Aurelia, pero nanatili siyang tahimik." Nang matapos silang kumain, at sa wakas ay umakyat na si Sebastian sa kwarto nito, alam ni Aurelia na iyon na ang pagkakataon niya. Nagdahilan siyang mag-aayos lang sa kusina. Mabilis niyang tinext si Mateo. "Hindi ako makaalis. Magkita tayo bukas sa klinik mo. Lunchtime." "Magdadahilan ako." Agad na dumating ang reply. "Sige, mag-ingat ka. Please." Kinabukasan, ang bawat oras ay parang isang pagsubok. Si Aurelia ay gumanap na parang isang artista sa sarili niyang buhay. Ngumingiti siya kay Sebastian, nakikipag-usap kay Isabela tungkol sa mga detalye ng kasal. Ngunit sa loob-loob niya, isang bagyo ang nagwawala. Nang mag-alas 12, nagpaalam siyang makikipagkita sa kanyang wedding coordinator. Isang kasinungalingan na madali namang pinaniwalaan ng dalawa. Pagdating niya sa maliit na klinika ni Mateo, nanginginig pa rin siya. Isinara ni Mateo ang pinto at inilagay ang closed sign sa labas. "Aurelia, anong nangyari?" tanong nito. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Walang salita. Inilabas ni Aurelia ang microcassette recorder mula sa kanyang bag. "Pakinggan mo to," sabi niya. Habang tumutugtog ang recording, nakita ni Aurelia ang pagbabago sa mukha ni Mateo. Mula sa pagkalito hanggang sa pagkabigla at sa huli, sa nag-aalab na galit.
Nang matapos ang tape, natahimik si Mateo ng matagal. Walang hiya sila. Ang tanging nasabi nito, ang mga kamao ay nakakuyom. At doon na muling bumuhos ang luha ni Aurelia. Ngayon, sa harap ng isang taong pinagkakatiwalaan niya, pinakawalan niya ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa lupa sa Batangas, ang pagbabago ng ugali ni Isabela, ang panlalamig sa mga mata ni Sebastian, at ang huli, Mateo, sabi niya, ang boses ay basag. Bibuntis ako. Napatitig si Mateo sa kanya at sa isang iglap, nakita ni Aurelia ang sakit sa mga mata nito. Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng determinasyon. Hindi ka nag-iisa dito, Aurelia. Naiintindihan mo? Sabi niya, ang boses ay matatag. Hindi kita pababayaan. Tumayo si Mateo, naglakad-lakad sa loob ng klinika. Kailangan natin ng ebidensya, something more concrete. Ang recording na ito ay malakas, pero baka sabihin nilang peke. Kailangan natin ng medical records. Medical records? Ang medical records ng mommy mo, paliwanag ni Mateo. Naalala mo, si Tita Isabela ang nag-asikaso ng lahat pagkatapos ng aksidente. Nasa kanya ang lahat ng papeles. Bilang doktor, kung makikita ko ang official report, malalaman ko kung may hindi tugma. Pero paano natin makukuha yun? Doon tayo magsisimula, sabi ni Mateo. Ang mga mata niya ay nakatutok kay Aurelia, puno ng isang pangakong hindi kailangang bigkasin. Hanap tayo ng paraan, pero una sa lahat, kailangan mong maging matatag para sa'yo at para sa magiging anak mo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 24 na oras, nakaramdam si Aurelia ng isang maliit na sinag ng pag-asa. Hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Habang nakaupo sila roon, sa katahimikan ng klinika, pareho nilang alam na ito na ang simula. Ang simula ang isang mapanganib na laro. Ngunit sa tabi ni Mateo, naramdaman ni Aurelia ang lakas na akala niya ay nawala na. Biglang nagsalita si Mateo. May isa pa tayong kailangan, Aurelia. Isang taong kilala ang bawat galaw sa loob ng pamamahay niyo. Napatingin si Aurelia sa kanya, nagtatanong. Kailangan natin si Aling Nena. Ang paglapit kay Aling Nena ay mas mahirap kaysa sa inakala ni Aurelia. Ang matandang kasambahay ay naging anino sa loob ng pamamahay. Laging nakayuko, tahimik na gumagawa, at iniiwasan ang lahat ng uri ng usapan na hindi tungkol sa trabaho. Mula nang dumating si Isabela, ang dating masayahin at madaldal na si Manang Nena ay naging isang taong takot magkamali. Pinakiramdaman ni Aurelia ang tamang tiyempo. Isang hapon, habang si Isabela at Sebastian ay may meeting sa labas para sa negosyo nila, naabutan ni Aurelia si Aling Nena na nag-iisa sa kusina, nagtutupi ng mga bagong labang tuwalya. Manang, panimula ni Aurelia, dahan-dahang isinara ang pinto ng kusina. Nagulat si Aling Nena na pahigpit ang hawak sa tuwalya. Senyorita Aurelia, may kailangan po kayo? Tanong nito. Ang mga mata ay hindi tumitingin ng diretso. Gusto ko lang po kayong makausap, Manang, tungkol po kay Mama. Sa pagbanggit pa lang ng pangalan ng kanyang ina, nakita ni Aurelia ang pagbabago sa mukha ng matanda. Isang kislap ng lungkot at pangungulila ang dumaan sa mga mata nito. Manang Nena, alam ko po na matagal na kayong nagsisilbi sa pamilya. Kayo po ang pinagkakatiwalaan ni Mama noon. Sabi ni Aurelia, ang boses ay malumanay. May tanong lang po sana ako. Hindi umimik si Aling Nena, pero huminto ito sa pagtutupi. May alam po ba kayo tungkol sa pagkamatay ni Mama? Kahit ano pong kakaiba na napansin niyo noon. Agad na umiling si Aling Nena. Ang takot ay malinaw sa kanyang mukha. Wala po, senyorita. Aksidente po ang nangyari. Yun po ang sabi ng mga pulis. Mabilis nitong sabi na para bang isang linyang matagal nang kinabisa. Alam ni Aurelia na hindi niya ito mapipilit sa ganitong paraan. Kailangan niya ng tiwala.
Huminga siya ng malalim. Isang malaking sugal ang gagawin niya. Inilabas niya ang kanyang telepono at pinindot ang play. Itinapat niya ito kay Aling Nena. Anak, Aurelia, kung naririnig mo to. Ang boses ng kanyang ina, mahina at takot, ay pumuno sa tahimik na kusina. Nakita ni Aurelia kung paano nanlaki ang mga mata ni Aling Nena. Nabitawan nito ang tuwalyang hawak. Ang mga kamay nito ay nagsimulang manginig. Tinakpan nito ang kanyang bibig habang pinapakinggan ang buong recording. Nang matapos ito, ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa dati. Mga luha ang tumutulo sa mga pisngi ni Aling Nena. Ang Ma'am Elena ko, hikbi nito. Sabi ko na nga ba? Bulong nito sa sarili, puno ng hinanakit. Sabi ko na nga ba't may mali? Manang, tulungan niyo po ako. Pakiusap ni Aurelia. Ang sarili niyang mga mata ay naluluha na rin. Kailangan ko pong malaman ang totoo. Kailangan ko ng hustisya para kay Mama. Tumingin si Aling Nena kay Aurelia at ngayon wala nang bakas ng takot sa mga mata nito. Ang naroon ay galit at isang matagal nang itinagong katapatan. Mula nang dumating ang babaeng yan, sabi ni Aling Nena, ang boses ay nanginginig sa galit. Nag-iba na ang lahat. Pinalitan niya ang lahat ng katulong na malapit sa mami mo. Ako lang ang natira dahil nagmakaawa ako. Pero palagi siyang nakabantay. Palagi siyang may pinapagawa sa akin para hindi ako makalapit sa daddy mo noon. May iba pa po ba kayong napapansin, Manang? Tumango ang matanda. Ang isip ay naglalakbay pabalik. Oo, yung lalaking yan. Si Sebastian. Bago pa man siya ipakilala bilang nobyo mo, nakikita ko na siyang pumupunta rito ng patago. Gabi, kapag tulog na ang lahat. Akala ko sino? Yun pala, nakikipagkita kay Senyora Isabela. Kumabog ang dibdib ni Aurelia. Ano pong pinag-uusapan nila? Hindi ko marinig ng malinaw, pero palaging tungkol sa pera. At may isa pa. Huminto si Aling Nena. Tila nag-aalinlangan. May mga sobrang ipinapadala si Senyora Isabela buwan-buwan sa isang probinsya, sa Batangas din pero sa ibang bayan. Narinig ko minsan sa usapan nila ni Sebastian yung probinsya kung saan daw siya galing. Batangas, ang lugar kung nasaan ang lupa ng kanyang ina, ang lugar kung saan galing si Sebastian. Nagkabuhol-buhol ang lahat. Manang, kailangan ko po ang medical records ni Mama. Alam niyo po ba kung saan itinago ni Tita Isabela? Nag-isip si Aling Nena. Sa study room ng daddy mo, may isang steel filing cabinet doon, laging nakalock. Pero minsan, nakikita kong binubuksan niya iyon. Kaya niyo po bang kunin ang susi? Isang malaking pakiusap iyon. Isang pakiusap na maaring ikapahamak ng matanda. Tinitigan ni Aling Nena si Aurelia. Nakita nito ang anino ng dati niyang amo sa mukha ng dalaga. Nakita nito ang determinasyon. Hindi ko alam kung saan ang susi, malungkot na sabi ni Aling Nena. At sa isang iglap, nawalan ng pag-asa si Aurelia. Ngunit pagkatapos ay ngumiti ang matanda. Isang mapaglarong kislap ang lumitaw sa mga mata nito. Ipinasok nito ang kamay sa bulsa ng kanyang duster at may inilabas na isang maliit na bungkos ng mga lumang susi. Pero, marunong akong magbukas ng kahit anong lock dito sa bahay, bulong nito. Ako ang tagapamahala rito sa loob ng 30 taon. Kinuha ni Aurelia ang isa sa mga susi. Hindi niya alam kung para saan iyon. Hindi yan, sabi ni Aling Nena, at kumuha pa ng isang mas malaking susi mula sa isa pang bulsa. Ito ang susi sa lumang opisina ng mami mo sa likod bahay. Matagal nang hindi nabubuksan. Baka may naiwan siyang bakas doon. Isang bagay na mas matibay pa kaysa sa recording. Kinuha ni Aurelia ang susi. Ang malamig na metal ay parang isang pangako sa kanyang palad. Salamat po, Manang. Maraming salamat po. Para sa mami mo, hiha, sabi ni Aling Nena. At sa unang pagkakataon, hinawakan nito ang kamay ni Aurelia.
Gagawin ko. Gagawin natin. Sa wakas, may kakampi na si Aurelia sa loob mismo ng teritoryo ng kaaway. Gabi. Ang buong kabahayan ay nababalot na muli sa isang mapanlinlang na katahimikan. Naghihintay. Iyon ang ginawa ni Aurelia. Naghintay siya hanggang sa sigurado siyang tulog na ang lahat, lalo na ang mga ahas sa kani-kanilang silid. Isang mahinang katok sa pinto ang narinig niya bandang 1:00 ng madaling araw. Si Aling Nena may dalang isang maliit na flashlight. Tulog na po sila, senyorita, bulong nito. Oras na. Tahimik silang bumaba. Ang tanging liwanag nila ay ang manipis na sinag mula sa flashlight. Ang bawat anino sa dingding ay tila mga halimaw na nagmamasid. Ang lumang opisina ng kanyang ina ay isang maliit na kwarto sa dulo ng hardin na ngayon ay napapalibutan na ng mga baging. Halos hindi na ito napapansin. Ginamit ni Aurelia ang susi. Sa una ay ayaw pumasok, kinakalawang na. Ngunit sa kaunting puwersa, pumasok ito at umikot. Isang click ang narinig nila. Bumukas ang pinto, kasabay ng alikabok at amoy ng mga lumang papel. Sa loob, para silang pumasok sa isang time capsule. Ang lahat ay naroon pa rin. Ang mesa, ang mga libro, ang isang kupas na litrato ni Aurelia noong bata pa siya na nakapatong sa mesa. Tila iniwan ng ito ng kanyang ina kahapon. Ano po ang hahanapin natin, Hija? Tanong ni Aling Nena. Inilawan ang mga cabinet. Kahit ano. Manang, sagot ni Aurelia. Kahit anong papel, kahit anong dokumento na maaaring magbigay liwanag. Nagsimula silang maghalungkat. Si Aling Nena sa isang cabinet, si Aurelia sa mesa. Mga lumang resibo, mga business proposal, mga liham. Walang kakaiba. Habang binubuksan ni Aurelia ang huling drawer ng mesa, may naramdaman siyang sumabit. May nakaharang sa ilalim. Inilawan niya ito. Isang malaking brown envelope na nakadikit sa ilalim ng drawer gamit ang tape. Maingat niya itong tinanggal. Manang, may nakita po ako. Lumapit si Aling Nena. Nanginginig ang kamay ni Aurelia habang binubuksan ng sobre. Sa loob, may iilang piraso ng papel. Ang una ay isang kopya ng birth certificate. Binasa niya ang pangalan. Sebastian de Leon. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Binasa niya ang pangalan ng ina. Isabela de Leon. Napasinghap si Aurelia. Hindi lang sila magtita, hindi lang sila magkasabwat, sila ay mag-ina. Ang buong relasyon niya kay Sebastian ay isang mas malaki at mas karumal-dumal na kasinungalingan kaysa sa inakala niya. Pakiramdam niya ay nasusuka siya. Anak niya. Ang tanging nasabi ni Aurelia. Ang boses ay puno ng pangingilabot. Hinimas ni Aling Nena ang kanyang likod. Diyos ko. Ang tanging nasabi ni Aurelia, ang boses ay puno ng pangingilabot. Ang buong relasyon niya kay Sebastian ay isang mas malaki at mas karumal-dumal na kasinungalingan kaysa sa inakala niya. Pakiramdam niya ay nasusuka siya. Hinimas ni Aling Nena ang kanyang likod. Diyos ko. May isa pang papel sa loob ng sobre. Isang sulat kamay. Kinaligrapya yan ng kanyang ina. Pero hindi ito para sa kanya. Mahal kong Marites. Napatigil si Aurelia. Marites. Ang kanyang half-sister. Ang anak ng kanyang ama sa unang asawa nito. Ilang beses pa lang niya itong nakita sa buong buhay niya. Laging may pader sa pagitan nila. Isang pader na pilit itinayo ni Isabela. Binasa ni Aurelia ang sulat. Ang bawat salita ay parang suntok. Ang sulat ay puno ng paghingi ng tawad ng kanyang ina kay Marites. Humihingi ito ng tawad dahil hindi niya nagawang manindigan para sa kanya noon at dahil sa hindi niya pagtatanggol sa kanya laban kay Isabela. Sinabi rin sa sulat na alam ng kanyang ina na malapit na siyang mawala at nais niyang magkaisa ang dalawang magkapatid. Isinama rin niya ang isang huling pakiusap kay Marites na protektahan ang kanyang ama at si Aurelia mula kay Isabela
na tinawag niyang walang kaluluwang ahas. Ang panghuling linya ng sulat ay isang huling pakiusap para sa kapatawaran at isang lumang numero ng telepono. Kinuyom ni Aurelia ang mga papel. Ang birth certificate. Ang sulat. Lahat ng ito ay nagpapatunay. Ang lahat ay binalangkas ng maayos. Senyorita Aurelia, anong gagawin natin? Tanong ni Aling Nena, natatakot. Kailangan ko ng kakampi, Manang, sagot ni Aurelia. Ang boses ay matatag at walang bakas ng luha. Kailangan ko ng isang taong may sapat na lakas at alam ko na kung sino ang taong iyon. Hinawakan ni Aurelia ang telepono. Nakita niya ang oras. 2:30 a.m. Hindi na mahalaga. Mateo? Text niya. May nakita kaming napakalaking ebidensya. Kailangan kitang makausap. Bukas. At pagkatapos, kinuha niya ang lumang numero ng telepono mula sa sulat ng kanyang ina. Nanginginig, tinawagan niya ito. Ilang ring. At pagkatapos may sumagot. Sino to? Isang tinig ng babae, matigas, puno ng pagod at hindi umaasa na may tatawag pa sa ganoong oras. Ate Marites? Tanong ni Aurelia. Ako to. Si Aurelia. Ang pag-uusap nila ni Marites ay hindi naging madali. Ang tinig ni Marites ay puno ng pagdududa at pagkamuhi. Isang hiling ang nakuha ni Aurelia. Magkita sila. Sa isang tahimik na karinderya sa labas ng Maynila. Nakarating si Aurelia sa meeting place na kasama si Mateo. Si Marites ay nakaupo na sa isang sulok, nakasuot ng simpleng damit pang opisina. Ang mukha ay matigas at may bakas ng pait sa gilid ng kanyang mga labi. Hindi ito nag-aalangan na ipakita ang lamig sa pagitan nila. Sino siya? Tanong ni Marites. Ang tingin ay nasa direksyon ni Mateo. Si Mateo. Kaibigan ko. Pinagkakatiwalaan ko. Sagot ni Aurelia, umupo sa tapat ng kapatid. At bakit kailangan mong magdala ng bodyguard? Marites snorted. Para saan? Para magbanta? Wala kaming balak magbanta, ate. Kalmado ni Aurelia. Gusto ko lang na malaman mo ang katotohanan. Ang katotohanan? Ang katotohanan ko ay iniwan ako ng tatay natin dahil pinili niya ang nanay mo at tapos pinalitan siya ng Isabela na yan. Biglang tumaas ang boses ni Marites. Agad na tinakpan ng bibig. Tumingin ito sa paligid. Sinigurong walang nakarinig. Ang hiya ay malinaw na makikita sa kanyang mukha. Hinayaan ni Aurelia na maglabas ng sama ng loob ang kapatid. Alam niyang may karapatan ito sa galit. Kaya ko sinasabi sa iyo ang lahat ng ito, ate, para malaman mo na nagkamali ka ng taong kinamumuhian. Kinuha ni Aurelia ang brown envelope at itinulak ito sa harap ni Marites. Basahin mo to, ate. Pakinggan mo to. Pagkatapos, kung gusto mong itapon ang lahat at ituring akong baliw, sige. Kinuha ni Marites ang birth certificate at binasa. Ang mga mata nito ay nanlalaki. Pagkatapos, binasa niya ang sulat ng nanay ni Aurelia. Ang matigas na ekspresyon sa mukha nito ay dahan-dahang nalusaw, napalitan ng sakit at kalungkutan. Nang ilabas ni Aurelia ang recorder, pinakinggan ito ni Marites. Habang nagpapatuloy ang boses ng kanyang madrasta sa recording, naramdaman ni Aurelia ang panginginig sa katawan ni Marites. Nang matapos ang tape, naglakad si Marites palayo sa mesa. Tumalikod at nagpunta sa bintana. Tinitingnan ang abalang kalye. Matagal siyang natahimik. Hindi nagmadali si Aurelia. Hinayaan niya lang ang kanyang kapatid na iproseso ang napakabigat na katotohanan. Pagkatapos ng ilang minuto, humarap si Marites. Ang kanyang mga mata ay mamula-mula. Ngunit ang galit na dating nakikita ni Aurelia ay napalitan ng isang mapanganib na lamig. Isang bagong uri ng galit. Ang ahas na yon, bulong ni Marites. Ang ginawa niya kay Tita Elena at sa ating lahat. Ate, kasal na po kami ni Sebastian sa isang linggo. Kailangan kong kumilos agad, sabi ni Aurelia. Kaya ako lumapit sa'yo. Ikaw lang ang may alam sa financial side.
Kailangan ko ng tulong mo para hanapin ang mga butas sa kumpanya. Naglakad si Marites pabalik sa mesa. Tinitigan niya si Aurelia. Bakit ako? Bakit hindi itong kaibigan mo? Si Mateo. Siya ang maghahanap ng medical records. Kailangan ko ang tulong ng isang taong alam ang financial language. Alam kong magaling ka sa pera, ate. At alam kong may utang ka pa rin sa sarili mo. Utang na loob sa mama ko at sa papa natin. Sinabi ni Aurelia. Ang boses ay seryoso. Inilagay ni Marites ang kamay sa mesa. Hinimas ang birth certificate ni Sebastian. Ang kanyang ekspresyon ay naging ganap na determinado. Ang lamig na yon ay hindi na para kay Aurelia. Para na yon sa mga kalaban. Sige, papayag ako, sabi ni Marites. Hindi dahil sa pera, kundi dahil kailangan ng hustisya ni Tita Elena. At dahil, sa wakas, kailangan ko nang magkaroon ng sarili kong closure sa pamilya natin. Tumingin siya kay Aurelia at kinuha ang kanyang mga kamay. Gawin natin to, kapatid. Isang luha ng kaligayahan ang tumulo sa mata ni Aurelia. Hindi lang siya nagkaroon ng kakampi. Nagkaroon siya ng isang pamilya. Tumayo si Marites. Balik na ako sa trabaho. Sisimulan ko nang i-trace ang lahat ng bank accounts ni Isabela. Magkita tayo sa isang araw. Kinuha niya ang mga dokumento at recording. Nang papalabas na ito, tinawag siya ni Aurelia. Ate, may isa pa. At ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Natigilan si Marites. Tiningnan nito ang tiyan ni Aurelia. Ang ekspresyon ay puno ng pagkabigla. Diyos ko, Sebastian. Kaya kailangan nating magmadali, ate. Paubos na ang oras. Ang mga sumunod na araw ay naging isang serye ng palihim na pagpupulong at mabilisang paghahanap ng ebidensya. Ang klinika ni Mateo ay naging strategic headquarters nila. Nakatutok si Mateo sa pagkuha ng medical records ng ina ni Aurelia. Mayroon siyang mga lumang koneksyon sa ospital, ngunit nalaman niyang sadyang tinanggal o binago ang ilang mahahalagang file. May naglinis, sabi niya kay Aurelia. Ibig sabihin, alam nila na mahalaga ang mga papel na yan. Samantala, nagulat si Marites sa dami ng anomalya na nakita niya sa financial records ni Isabela. Hindi lang pala sa kumpanya, pati pala ang pension fund ng mga matatanda. Bulong ni Marites sa isang tawag sa telepono. The old hag is a monster, Aurelia. Nagtago siya ng bilyones sa iba't ibang shell corporations at ang Batangas property. Yun ang kailangan nilang ibenta para takpan ang pinakamalaking utang niya sa mga loan shark. Kailangan nila ng pera bago ang kasal. Ang bawat impormasyon ay nagpapagaan ng loob ni Aurelia. Hindi lang siya nag-iisa. Pero ate, kailangan natin ng hard copy ng mga dokumento na yan. Hindi lang screenshot, sabi ni Aurelia. Kailangan natin ng physical proof para sa mga pulis. Nasa opisina raw ni Isabela sa bahay ninyo ang steel cabinet. Sagot ni Marites. Kailangan mong makuha yon. Yun ang final piece. Si Aurelia, sa kabila ng pagbubuntis, ay nagiging mas matatag. Ngayon, hindi lang siya naghahanap ng hustisya, siya ay nagpaplano. Golden moment. Isang hapon, nasa klinika si Aurelia para magpatingin sa kanyang kalusugan. Napansin ni Marites ang matabang tawa ni Mateo habang tinitingnan niya ang ultrasound. Laki na ng pamangkin ko, sabi ni Marites. Lumapit at bahagyang nahihiya. Kumuha siya ng isang kahon ng gatas na pambuntis mula sa kanyang bag at iniabot kay Aurelia. Para sa inyo. Salamat, ate, ngiti ni Aurelia. Tiningnan ni Marites ang kanyang tiyan. Alam mo, Aurelia, noong una, hindi ko alam kung bakit ako tutulong. Pero ngayon, nakikita ko. Ginagawa natin to para sa future niya, para hindi siya lumaking may utang na loob sa isang kasinungalingan. Ang sandaling iyon ay nagpabigat sa puso ni Aurelia. Sa unang pagkakataon, hindi lang siya nakakita ng isang kasabwat kay Marites, kundi isang pamilya.
Habang nagpupulong sila tungkol sa huling bahagi ng plano, ang paggamit ng kasal bilang entablado, may isang bagay na nagpahinto kay Aurelia. May problema ba, Aurelia? Tanong ni Mateo. Si Papa, sabi ni Aurelia. Paano si Papa? Kailangan niyang malaman ang totoo at kailangan siyang nasa ligtas na lugar. Ako na ang bahala sa kanya. Sa araw ng kasal, sabi ni Mateo. Kukunin ko siya bago magsimula ang seremonya sa isang lugar na hindi nila maaabot. Nagsimula na silang magplano ng huling gabi ng digmaan. Si Aurelia ang magiging bida, si Marites ang magiging finance expert, si Mateo ang magiging medical expert, at ang tagapagsalba ng pamilya. Okay, last check, sabi ni Marites. Sa oras na magsimula ang reception, ipapalabas natin ang presentation ko. Sa oras na ipahayag ni Father ang "You may now kiss the bride," that's the moment. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Aurelia. Isang tawag mula sa bahay. Si Sebastian. Pinindot ni Aurelia ang answer button. Hello, mahal. Nasaan ka? May nagpadala sa bahay. Isang wedding package. Sabi ni Sebastian. Ang boses ay pinalambot. Ang tagal mo ha. Namimiss na kita. Umuwi ka na. Pauwi na ako, mahal. Matagal kaming nag-usap ni coordinator. Sagot ni Aurelia. Ang boses ay kalmado. Ngunit ang kanyang puso ay nagwawala. Nang pumasok siya sa loob ng bahay, nakita niya si Sebastian na nakaupo sa sofa, naghihintay. May isang baso ng gatas na nakalagay sa mesa. Masyado kang stress, mahal. Baka makasama kay baby, sabi ni Sebastian, at biglang lumakas ang tibok ng puso ni Aurelia. Alam niya. Paano niya nalaman? Napatingin siya sa gatas. Gatas? Hindi naman ako nag-milk before matulog. Ngumiti si Sebastian, isang ngiting hindi aabot sa kanyang mga mata. Ngayon, mag-uumpisa na. Para masiguro na healthy si baby, halina, inumin mo. Ako mismo ang nag-mix. Ang baso ng gatas ay nasa pagitan nila, parang isang sandata. Ang titig ni Sebastian ay matindi. Alam ni Aurelia na hindi ito simpleng pag-aalala. Ito ay isang pagsubok, isang pahayag. Alam niya ang tungkol sa pagbubuntis at ito ay nagdagdag ng bagong layer ng panganib. Salamat, mahal, sabi ni Aurelia. Pinilit na maging kalmado. Kinuha niya ang baso. Pero bakit ngayon lang? Naisip ko lang. Sagot ni Sebastian, ang kanyang ngiti ay hindi gumagalaw. Kaya ko nga ito dinala sa'yo para makita ko na inumin mo. Ang utos ay malinaw. Inumin mo. Nag-isip ng mabilis si Aurelia. Kailangan niyang mag-delay. Kailangan niyang makawala. Bago ako uminom, sabi ni Aurelia, naglalakad patungo sa silid ng kanyang ama. Gusto ko sanang kausapin si Papa. Baka gusto niya ring makita na inaalagaan mo ako. Ang mukha ni Sebastian ay nanatiling blanko. Ngunit sa ilalim nito, alam ni Aurelia na nagtataka ito. Hindi siya madalas pumupunta sa kanyang ama kapag si Sebastian ay naroon. Bakit ngayon pa, mahal? Ako na ang bahala sa lahat. Inumin mo na yan at magpahinga ka na. Pilit ni Sebastian. Sandali lang, mahal, sabi ni Aurelia. Pumasok siya sa silid ng kanyang ama at isinara ang pinto. Iniwan si Sebastian na may hawak na gatas sa labas. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama. Papa, tulungan niyo po ako, bulong niya. Alam kong naririnig niyo ako. Kailangan kong umalis. Tumingin siya sa baso ng gatas. Sigurado siyang may pampatulog iyon. O mas malala pa, biglang bumukas ang pinto. Si Sebastian, bakit ka nagtatagal? Tanong nito. Ang boses ay may bahid na ng inis. Wala pa ring pinagbago ang papa mo, Aurelia. Inumin mo na yan. Walang pagpipilian si Aurelia. Kinailangan niyang maging matapang. Lumapit siya kay Sebastian, inabot ang gatas, at dinala ang baso sa kanyang bibig, pero sa halip na lunukin,
Ibinaba niya ang baso. Teka muna, sabi niya, at muling nagbago ang kanyang mukha. Naging malungkot. Sebastian, may problema ako. Ano? Sabi ni Tita Isabela, kailangan ko raw pumirma sa isang guardianship paper para sa mana bago ang kasal. Sabi ni Aurelia, para raw ito sa safety ng future natin. Pero bakit guardianship? Hindi ba marriage contract ang dapat? Ang pagbabago ng paksa ay nagpakita ng epekto. Ang atensyon ni Sebastian ay biglang lumipat mula sa gatas patungo sa negosyo. Wala kang dapat alalahanin sa mga yan mahal, sabi niya. Lumalambot ang boses. Ako na ang bahala sa lahat. Si Tita Isabela lang ang gumagawa ng legal side. Masyado kang nag-iisip. Pero Sebastian, alam kong may utang si Tita Isabela. Ang mga loan shark. Nalaman ko na ang lahat. Sabi ni Aurelia. Ang mga mata ay nakatingin ng diretso sa kanya. Walang takot. Napatigil si Sebastian. Ang maskara ay tuluyang nahulog. Ang kanyang mukha ay naging galit. Saan mo nakuha yan? Sino ang nagsabi sa'yo? Hindi na importante yon. Ang importante, alam kong ginagamit mo lang ako. Sabi ni Aurelia. Ginagamit niyo lang ako para makuha ang pera ng pamilya ko. Sa sandaling iyon, ang tatlong magkakaibang knock sa pinto ang nagligtas kay Aurelia. Tatlong mahina, ngunit mapilit na katok. Binuksan ni Sebastian ang pinto. Si Isabela, ang mukha ay nag-aalala. Sebastian, may tawag. Tungkol sa kasal? May problema, sabi ni Isabela. Napansin niya si Aurelia at ang baso ng gatas. Anak, bakit gising ka pa? Inumin mo na yan at matulog ka na. Hindi na niya kailangan, sabi ni Sebastian at may kung anong galit ang pumuno sa boses niya. May alam na siya. Tinatanong niya ang tungkol sa utang at sa mga papeles. Ano? Sigaw ni Isabela. Tumingin kay Aurelia. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na lumabas si Aurelia. Habang tumatakbo, nakita niyang nagriring ang telepono niya. Si Marites, sinagot niya ito. Ate, nalaman na nila. Aurelia, huwag ka munang uuwi. Sigaw ni Marites sa kabilang linya. Nahanap ko na ang utang nila. Hindi ito sa bangko. Sa mga loan shark. Kailangan nila ng pera bago ang kasal. Kung hindi, papatayin sila. Kaya nila minamadali ang pagkuha ng pera at may balak silang ilak kanila. Masyadong delikado. Biglang nawala ang tawag. Pinasok ni Aurelia ang phone niya sa bulsa. Kailangan niyang makaalis sa bahay na yon. Ngayon na. Tumingin siya sa likod. Sila Sebastian at Isabela ay tumatakbo na sa hagdan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit. Hindi na siya nag-atubili. Tumakbo siya palabas ng bahay, patungo sa hardin, sa lumang opisina na puno ng katotohanan. Tumakbo si Aurelia nang tumakbo, hindi pinapansin ang sakit sa kanyang mga binti at ang pagkahilo. Tumawag siya ulit kay Mateo. Mateo, nasa likod ko sila. Alam na nila ang tungkol sa utang. Kailangan mong kunin si Papa. Ngayon na. Nasaan ka, Aurelia? Hintayin mo ko. Papunta na ako. Sigaw ni Mateo sa kabilang linya. Wala nang oras. Ako na ang bahala sa sarili ko. Magkita tayo sa simbahan. Ngayon na. Kunin mo si Papa at dalhin mo sa safe place. Binaba ni Aurelia ang tawag. Tumakbo siya patungo sa gate ng hardin. Hindi niya pwedeng kunin ang sasakyan. Makikita siya. Sa likod niya, naririnig niya ang sigaw ni Sebastian. Aurelia, bumalik ka rito. Huwag kang tumakas. Nakarating siya sa likod na gate. Mabilis siyang lumabas at tumakbo sa kalye. Patungo sa direksyon ng bayan. Matapos ang isang oras ng pagtatago at pagtakbo, nakarating siya sa isang maliit na hotel malapit sa simbahan kung saan gaganapin ang kasal. Sa tulong ni Marites, na agad na tumawag, nag-book siya ng isang kwarto. Nagkita sila ni Marites doon bago sumikat ang araw. Pagod, puyat at namumugto ang mga mata.
Sinubukan nilang itrack ang telepono ko, ate, sabi ni Aurelia habang nakahiga sa kama. Sinubukan nilang takutin ako sa gatas. Mabutit nakatakas ka, sabi ni Marites. Inilabas nito ang isang laptop at ipinakita ang screen. Ito na, ang lahat ng ebidensya, ang transactions, ang mga dummy corporation, ang mga pirma, lahat ng kailangan natin para hindi na sila makakalabas. Ang pagpupulong ay hindi na tungkol sa pagpaplano. Ito ay tungkol sa huling paghahanda. Mateo? Tanong ni Aurelia. Magkikita kami ng aling nena sa gilid ng ospital. Kukunin nila ang ama mo. Sasabihin nila na may medical emergency. Paliwanag ni Marites. Pero ang wedding coordinator alam mo na. Inutusan ni Isabela na palitan ng ibang tao. Hindi na natin alam kung nasaan ang mga taong magpapatugtog ng tugtog at maglalagay ng projector. Kailangan nating ipaalam sa mga pulis. May nagbabanta sa buhay nila. Sila mismo ang naglagay sa sarili nila sa panganib, sabi ni Aurelia. May connection na ang mga pulis, Aurelia, pero kailangan nilang umaksyon in flagrante delicto habang ginagawa ang krimen. Ang pinakamagandang timing ay habang nag-e-exchange kayo ng vows para may media coverage, para may hiya. Paliwanag ni Marites. Ang plano ay gagawin natin ang lahat sa simbahan. Niyakap ni Aurelia ang kapatid. Salamat, ate. Hindi ko to magagawa kung wala ka. Umalis si Marites upang kumuha ng pahinga at iayos ang huling set ng mga dokumento. Naiwan si Aurelia. Nakasabit sa likod ng pinto ang kanyang wedding gown. Ang puting tela ay kumikinang sa sinag ng araw. Lumapit si Aurelia sa damit. Hinawakan niya ang tela. Ang damit na ito ay hindi na simbolo ng pag-ibig. Ito ay simbolo ng kanyang panlilinlang. Ngayon, ito ang kanyang armor. Kinuha niya ang isang notepad at nagsimulang magsulat. Hindi para kay Sebastian, para sa kanyang anak. Mahal kong baby, kung mabasa mo man ito balang araw, gusto kong malaman mo na hindi ka aksidente. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas. Ang pag-ibig ko para sa iyo ang nagpilit sa akin na tumayo. Ginagawa ko ito para hindi ka mabuhay sa isang mundo ng mga kasinungalingan at anino. Ipinapangako ko sa iyo, magiging malaya ka, magiging ligtas ka, mahal na mahal kita. Isinara niya ang notepad. Ito ang kanyang huling paghahanda. Emotional, espiritual, hinaplos niya ang kanyang tiyan. Ang kaba ay naroon pa rin, ngunit sinamahan na ito ng isang hindi matitinag na determinasyon. Tiyak niyang may magandang kinabukasan siya. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang naghahatid ng hustisya. Kumatok si Marites sa pinto. May dalang kape. Handa ka na, kapatid? Ngumiti si Aurelia. Isang ngiti na walang bakas ng pagdududa. Handang-handa na, ate. Ang tugtog ng organ sa simbahan ay nagpapahiwatig ng simula. Ang malaking simbahan ay puno ng mga bisita. Karamihan ay mga kakilala ni Isabela at Sebastian, mga mayayaman at influential na tao. Si Sebastian ay nakatayo sa dulo ng altar, nakangiti. Ang nangiting iyon ay puno ng pagtatagumpay. Nag-iisip siya na si Aurelia ay nagpapahinga sa kanyang kwarto. Walang kamalay-malay na ang kasal na ito ang magiging katapusan ng lahat ng problema niya. Hindi niya alam na ang babaeng iniisip niyang natutulog ay nasa labas na, nakahanda na sa digmaan. Sa isang gilid, si Marites ay nakaupo. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang maliit na remote control. Sa ilalim ng kanyang upuan, may nakalagay na isang maliit na projector at isang sound mixer. Kasama niya si Mateo na nagbigay ng huling hudyat sa mga pulis. Nakuha na namin ang tatay mo, Aurelia. Ligtas na siya. Bulong ni Mateo kay Marites. Nang bumukas ang malaking pinto ng simbahan, napunta ang lahat ng atensyon kay Aurelia. Hindi na siya ang bride-to-be na puno ng kaba. Naglakad siya sa gitna ng aisle, ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na may apoy. Ang wedding gown niya ay hindi na simbolo ng pag-ibig, kundi simbolo ng panlilinlang na sinasadya niyang ipagsanggalang. Ang bawat hakbang
ay nagpapalakas sa kanya. Habang naglalakad siya, hindi niya tiningnan si Sebastian. Tiningnan niya si Isabela na nakaupo sa unang hilera. Ang nangiti ni Isabela ay punong-puno ng pagmamataas at pagtatagumpay. Ang ngiti na yon ay nagsasabing, "Tingnan mo, natalo kita." Pagdating ni Aurelia sa altar, kinuha ni Sebastian ang kanyang kamay. "Ang ganda mo, mahal," bulong nito, punong-puno ng pekeng pag-ibig. Sa sandaling iyon, ibinaling ni Aurelia ang kanyang tingin kay Sebastian. Sa kanyang mga mata, walang init, tanging lamig at sakit. Nagsimula ang seremonya. Ang father ay nagsalita tungkol sa pag-ibig, tiyaga at pagtitiwala. Ang mga salitang iyon ay parang lason sa tainga ni Aurelia. Dumating ang sandali ng panunumpa. "Sebastian, tinatanggap mo ba si Aurelia bilang iyong asawa upang mahalin at alagaan sa hirap at ginhawa hanggang sa kamatayan?" Tanong ng father. Ngumiti si Sebastian, tumingin sa mga mata ni Aurelia. "I do, father. I do." Binalingan ng father si Aurelia. "Aurelia, tinatanggap mo ba si Sebastian bilang iyong asawa upang mahalin at alagaan sa hirap at ginhawa hanggang sa kamatayan?" Lahat ng mata ay nakatuon kay Aurelia. Nakita niya si Isabela na nakangiti, naghihintay ng "I do" na magbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Hindi sumagot si Aurelia. Sa halip, huminga siya ng malalim, hinarap ang lahat ng bisita, at sa matatag na boses nagsalita. "Sandali po, Father." Lahat ay nagulat. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Humarap si Sebastian kay Aurelia. Ang kanyang ngiti ay naglaho. "Aurelia, anong ginagawa mo?" "Bago po ang lahat," sabi ni Aurelia. Ang kanyang boses ay malinaw at matagumpay. Humarap siya kay Sebastian, ngunit ang kanyang mga mata ay nasa Isabela. "Mayroon lang po akong isang katanungan para sa aking mapapangasawa at sa kanyang ina." Lahat ng bulungan ay biglang huminto. Ang katahimikan ay nakakabingi. Si Isabela ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ang katahimikan sa simbahan ay nagtagal. Tanging ang paghinga ni Aurelia ang naririnig. Sa mga mata ng mga bisita, ang pagkalito ay napalitan ng pag-uusisa at intrigue. "Aurelia, anong pinagsasabi mo?" tanong ni Sebastian. Pilit na pinapanatili ang kanyang kalmado. Hinarap ni Aurelia si Sebastian. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. "Huwag na tayong magkunwari, Sebastian. Alam ko na. Ang totoo, hindi tayo ikakasal dahil sa pag-ibig. Ikakasal tayo dahil ikaw ang anak ni Tita Isabela." Ang bulungan sa loob ng simbahan ay biglang sumabog. Ang mga bisita ay nagulat. Si Isabela ay tumayo, namumutla. Ang mga labi ay nanginginig. "Shut up, Aurelia! You're hallucinating!" Sigaw ni Sebastian. "Hindi ako baliw," sabi ni Aurelia. Tumango siya kay Marites. Mabilis na pinindot ni Marites ang remote control. Ang mga ilaw ay biglang namatay. Sa pader sa likod ng altar, kung saan nakalagay ang mga bulaklak, bumukas ang isang projector screen. Hindi mga larawan ng kasal ang nakita ng mga bisita, kundi ang mga spreadsheet at bank transaction. "Ito ang financial records," sabi ni Aurelia. Ang boses ay malakas at malinaw, tila nagiging isang hukom. Ipinapakita nito kung paano ninakaw ni Isabela ang pera mula sa kumpanya ng aking ama. "At ito," sabi niya, tinuro ang isang column sa screen. Ang mga illegal transactions sa pangalan ni Sebastian na ginamit bilang dummy accounts. Sinigawan ni Sebastian si Aurelia. Pilit na nilalapitan ito, ngunit hinarangan siya ng mga lalaking bisita na nag-iisip na baka saktan niya ang babae. "Lies! All lies!" sigaw ni Isabela. Tumakbo patungo sa altar. Ngunit mabilis si Marites. Sa isang pindot, tumugtog ang speaker. Ang boses ng yumaong ina ni Aurelia ay umalingaw-ngaw sa simbahan. Ang buong recording ay ipinalabas. Ang pagdududa, ang confrontation, ang takot,
ang pagtawag kay Isabela bilang magnanakaw. Nang marating ang dulo ng recording, ang tunog ng basag na salamin at ang huling sigaw ng kanyang ina, ang simbahan ay muling natahimik. Hindi po ito aksidente, sabi ni Aurelia. Ang boses ay nanginginig sa puot. Pinatay nila ang mama ko dahil nalaman niya ang sikreto nila. Nawala na ang lahat ng pagpipigil ni Sebastian. Ang galit ay kumain sa kanya. Hindi ako pumapatay. Si mama ang may ideya sa lahat. Ang utang sa loan shark, siya ang nagkukunwari na in love sa'yo. Siya ang nagplano na ikasal tayo para makuha ang buong mana. Hindi ako. Huwag mo akong idamay, Sebastian. Sigaw ni Isabela, ang kanyang tinig ay parang isang kalansing. Ikaw ang nagmamadali dahil kailangan mo ng pera para bayaran ang mga babae mo. Walang hiya ka. Minahal kita, pero sinira mo ang lahat. Ang simbahan ay naging isang eksena ng away ng mag-ina. Ang dalawang ahas ay nagsasaksakan sa isa't isa. Ibinabato ang lahat ng maruruming sikreto. Lahat ng mga bisita, kasama na ang mga taga-media, ay nakatingin, nakikinig sa confession ng dalawang kriminal. Sa sandaling iyon, may lumapit. Si Mateo, kasama ang dalawang pulis na nakasuot ng uniforme. Miss Isabela de Leon, Mr. Sebastian de Leon, you are both under arrest for conspiracy to commit murder, theft, and fraud. Sabi ng isang pulis. Isang hiyawan ang umalingaw-ngaw sa simbahan. Nang igapos ang mga kamay ni Sebastian, tumingin siya kay Aurelia. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkamuhi. Hindi ka magiging masaya, Aurelia. Sumpa ka. Mawawala ka rin. Sigaw ni Sebastian. Hindi natinag si Aurelia. Si Marites ay tumakbo sa kanyang tabi. Niyakap siya. Sa likod, pumasok si Aling Nena. At sa isang wheelchair, sa gitna ng lahat ng gulo, ang kanyang ama. Lumapit si Aurelia sa kanyang ama. Hinawakan ng kamay nito. Tapos na po, itay. Bulong niya. Ligtas na po tayo. Nakuha na natin ang hustisya. Habang dinadala palabas ng simbahan sina Sebastian at Isabela, nagbalik ang mga ilaw. Sa gitna ng mga nabasag na pangarap, sa gitna ng hiya at skandal, si Aurelia ay nakatayo sa altar. Hindi na siya isang bride, isa na siyang nagwagi. Ang simbahan ay mabilis na nilisan ng mga bisita at media. Ang mga bulaklak sa altar ay nanatiling nakatayo. Ngunit ang hangin ay mabigat at puno ng debris ng isang pamilyang winasak ng kasinungalingan. Si Aurelia ay nakaupo sa isang bangko nakahawak sa kanyang noo. Sa tabi niya, si Marites ay nag-aayos ng mga dokumento. Si Mateo ay kasama ang kanyang ama na mahimbing na natutulog sa loob ng kotse. Si Aling Nena ay naghahanap ng kape para sa kanilang lahat. Nagbigay na ng pahayag si Sebastian. Ang kanyang pag-amin ay sapat na, Aurelia. Sabi ni Marites. Ang lahat ng ebidensya ay itinuturo kay Isabela bilang mastermind. Si Sebastian bilang anak ay may malaking responsibilidad, pero mukhang mas malaki ang galit niya sa nanay niya kaysa sayo. Ang hiya, bulong ni Aurelia. Nawalan na sila ng hiya sa publiko. Wala na silang pera, Aurelia. Ang mga loan shark ay nandoon sa labas ng presinto. Ang lahat ng korporasyon ay na-freeze. Wala na silang kapangyarihan. Sabi ni Marites. Kahit nagtagumpay siya, ang pakiramdam ni Aurelia ay hindi kaligayahan. Ito ay isang uri ng matinding kalungkutan. Isang pag-iyak para sa kanyang pagkabata, para sa kanyang inosensya, para sa pag-ibig na akala niya ay totoo. Lumapit si Mateo, may dalang isang maliit na tuwalya. Pinunasan niya ang mukha ni Aurelia. Tapos na, mahal. Tapos na ang lahat. Hindi tapos, Mateo, sabi ni Aurelia. May anak ako. Anak niya. Anak mo, Aurelia. Anak ninyong dalawa. Huwag mong kakalimutan yan, mariin na sabi ni Mateo. Siya ang dahilan kung bakit ka lumaban. Siya ang dahilan kung bakit ka nanalo. Sa loob ng kotse, nagising ang kanyang ama. Hinimas ni Mateo ang kamay ng matanda. Tiningnan ng matanda si Aurelia.
Biglang nag-umpisa itong umiyak, tahimik na hikbi. Alam ni Aurelia na hindi lang ito dahil sa kaligayahan, ito ay dahil sa sakit at panghihinayang na hindi siya nakakilos. Ngunit ngayon, sa wakas, ay nagagawa niya ng ipahayag ang kanyang damdamin. Lumapit si Aurelia sa kotse, hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Okay na po, Papa. Okay na po tayo. Sa sandaling iyon, ang pananaw ni Aurelia ay hindi na tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa hinaharap. Marites, paano ka na? Tanong ni Aurelia. Ako? Ngumiti si Marites, isang tunay na ngiti. May trabaho ako. At ngayon, may kapatid na ako. At may pamangkin na. Aayusin natin ang mana ng pamilya. Iibahihin natin ang pangalan ng kumpanya. Tatanggalin natin ang lahat ng bakas nila. Ang dalawang magkapatid ay nagyakapan. Isang yakap na nagtatapos sa maraming taon ng paghihiwalay at sakit. Mateo, sabi ni Aurelia, maraming salamat. Hindi ko alam kung paano ako makakabayad sa'yo. Huwag mong bayaran. Sa halip, hayaan mo akong maging bahagi ng buhay ninyo, sabi ni Mateo. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Hindi ko ipipilit, pero handa akong maghintay. Tumingin si Aurelia kay Mateo. Hindi ito nag-aalok ng pag-ibig sa gitna ng honeymoon o kasinungalingan. Nag-aalok ito ng isang partnership sa gitna ng labanan, isang commitment. Nakatayo si Aurelia sa labas ng simbahan. Ang araw ay sumisikat na. Sa likod niya, ang chaos ay natapos. Sa harap niya isang bagong kabanata ang naghihintay. Isang kabanata na itatayo sa pundasyon ng katotohanan. Hinaplos niya ang kanyang tiyan at sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang isang mas malakas na sipa. Isang sipa ng buhay. Isang sipa na nagpapaalala sa kanya na ang simula ay hindi nangangailangan ng wakas ng iba. Ito ay nangangailangan lang ng tapang para magsimula ulit. Ang lumang mansyon ay bago na ang anyo. Ang mga dingding na dati puno ng mga lihim at anino, ngayon ay puno na ng liwanag. Ang mga lumang kagamitan ay pinalitan ng mga bago, maliban sa isang music box. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa likod bahay. Ang dating gubat na opisina ay ginawang nursery at ang hardin ay nagbago. Puno na ito ng buhay, puno ng mga halaman, puno ng sikat ng araw. Ito ang hardin ng pag-asa na inalagaan ni Aurelia at ng kanyang kapatid. Nakatayo si Aurelia sa gitna ng hardin, hawak ang kanyang anak, si Miguel, isang matabang, malakas na bata. Ang mga mata ay may kislap ng kagalakan. Tingnan mo, baby Miguel, bulong ni Aurelia. Pinapakita ang isang bulaklak na sampagita. Iyan ang paborito ng lola mo. Ang kumpanya ay binago na ni Marites. Hindi na ito tinatawag na Reyes Group, kundi Elena's Legacy. Si Marites ang CEO at si Aurelia ang chairperson. Ang lahat ng transaksyon ay malinis at transparent. Ang hiya ay pinalitan ng respeto at honor. Aurelia, si Papa nagugutom na. Si Marites, ngayon, hindi na siya isang estranghero. Isa na siyang tunay na ate. Ang kanyang ama na natutulog sa wheelchair ay may kaunting progress na. Nakakakilos na siya at paminsan-minsan nakikita ni Aurelia ang isang maliit na nangiti sa kanyang mga labi. Sandali lang! Sigaw ni Aurelia, tumawa. Kinuha niya si Miguel at naglakad patungo sa bahay. Habang naglalakad, may pumasok. Si Mateo. Ngayon, hindi lang siya isang doktor at kaibigan. Isa na siyang partner. Ang kanyang presensya ay nagdudulot ng kapayapaan at seguridad. May meeting tayo sa Lunes, sabi ni Mateo. Hinalikan si Aurelia sa noo. Pero bago yan, kailangan mo munang magpahinga. Sige, ako muna ang bahala kay Miguel. Kinuha ni Mateo si Miguel, tiningnan siya ni Aurelia. Ang kanilang pag-ibig ay hindi umusbong sa honeymoon o sa isang magandang kasinungalingan. Nagsimula ito sa gitna ng labanan, sa gitna ng katotohanan. Isang pag-ibig na matatag, matapat.
at walang pretense.